na po ng DTI na sinasabi yung pangunahing bilihin, wala ho talagang magbabago, walang Yes, wala. magtataas. Yes, wala magtataas until the end of the year. So no price increase on basic necessities and prime commodities. Oo, pero pagdating ng next year, yun yung ano, yun yung medyo. Baka po hino-hold lang natin para lang ho sa panahon talaga ng maraming bibilhin, maraming mga handaan, ganun ho ba Hindi yun? naman po. I mean, that's not how we look at it. Usually, Oo, nagne-negotiate talaga po kami. Actually, last year pa to, no August. Remember, opo. yun din ang, when unang umupo ako nung August 2024, yun din ang no price increase tayo. Tapos, hanggang the end of the year din. Tapos, nadala rin natin hanggang next year. Oh, But but of course, we can't promise. But for now, at least ang natin is no price increase this tayo. year. Pero meron Yes, na ho for bang this year. nagre-request ng approval for price increase? Yes, of course, meron Like yan. what That's commodities po? normal naman. Almost all Oh, nag-i-increase, okay. naghihingi yun. But maganda naman ang pag-uusap namin. We have a very good relationship between the manufacturers and the DTI. Opo. So maganda po ang naging resulta parati ng meeting namin. It's always win-win for all. May Oo. termino tayong malimit marinig, partner, Secretary Oo. Roque, pag malapit ang Yes. Pasko, yung Noche Buena Mm. items. Yes. Yan yung laging binabantayan. So, binabagit nyo itong mga kalimitang kalakip dito, wala tayong inaasahang pagtaas. Pero bakit may mga naririnig na ulinig tayo na may mga ilang mga, yung mga trader na nagdadala nito sa mga retail, parang meron mga paabisong mag-a-adjust ng presyo. Although alam Ah, natin na karamihan dito doon sa palengke kasi alam natin DA yung may hawak doon, hindi DTI. Tama ho ba, Correct. Secretary? Yes, Mm. tama po yun. For the Noche Buena package po, we will inform all together. Isang rin yun, isang mag-inform ka. We're just completing all the necessary information and then we will also let the public know. Meron po bang mga plano ang DTI na maglabas ng mga hotline para sa irereklamong mga retailer, lalo-lalo na yung maririnig nila na kaya kami nagtaas kasi ganito. Hindi, sabi ng DTI walang pagtaas eh. Di bumili kayo sa DTI. Yung mga, Hindi Oo naman nga. po. meron, They ba, can, meron ba tayo yes, pwedeng pagtawagan, pagsumbungan na Secretary? yes, meron po. Thank you for asking that, Orly. No? Yes, they can call 1-384. Pwede rin sila mag-email sa report to sec@dti.gov.ph. Sa opisina ko po yun. And I really have a team that really checks on that every day. Lahat ng mga reklamo, inasikaso po namin yun Ma'am, as best as we sa can. inyong tanggapan din pwedeng reklamo yung mga sari-sari store. Yung malimit Hindi, bilhan ng ating parang mga hold, mahihirap oo, na hindi na, kababayan. maliliit, under nyo pa ba yun? Parang hindi na, no? Actually, hindi na. Yeah, Oo, yeah. masyadong But of course, maliit. we LGU. really try to dapat yung mga consumers kasi alam rin nila kung magkano yung yung presyo ng mga bilihin Na para hindi sila maloko and ma-compare. makapili din sila kung saan sila bibili. Maganda po Oo, yan. at bukod sa presyo, ano naman stable yung supply. Kasi alam ko Yes, meron very dati, stable may ang Pasko supply. na nauubusan nung mga lalo na yung mga pang macaroni salad, mga ganon, nauubusan ng supply. So wala akong Ay, problema. of course, ayaw rin ng mga manufacturers na maubusan ng supply kasi syempre benta na nila yun, Sayang, di ba? oho. Yeah, so it's really up to them to make the forecast. Di ba nagpo-forecast ang mga Mm. manufacturers usually kung Mm. magkano yung benta kasi ayaw naman nila na yung matengga ng mga produkto. Although, yung mga products na even na sa Noche Buena, kahit hindi na Noche Buena, pwede pa naman Mm. ihain sa table. Di ba usually Mm. pag may mga handaan, may mga party, birthday pa, yun pa rin ang hinahanda. Ma'am, Yung mga ham lang naman yung ang importante, yung Christmas ham, no? But opo. Mm. CDO has already given us this one I can announce, no? The go signal that their American ham na yung Christmas ham will Opo. have no price increase. Oh, Okay. okay. Ma'am, Yes. ihabol ko lang ito. Binabantayan kasi natin mga kababayan yung Philippine Contractors Accreditation Board. Yung Yes. pinag-ukatan kung bakit may mga namamayagpag na mga kala mo contractor, yung pala parang middleman din pala sila. Mm. May pagbabago at merong ginawang pagtatanggal ang PCAB, sa PCAB. Ano na ho ang Yes. ina-expect sa darating na mga araw dito po sa ahensyang mga ngasiwa para lihitimong mga contractor lamang po ang gagawa Yes, ng ating correct. trabaho? Oho. Yes, correct. Actually, just to let everybody know, no, yung PCAB license is just one of the requirements.
for government projects. Yes, oho. Pero importante din po ito, and nasa DTI po ang pangangasiwa nito, no? Ngayon, the PCAB approval of the license is actually being approved. The license is being approved by the PCAB board. Pero ang inutos ngayon ng presidente, kailangan dumaan sa office of the secretary before Okay. for another pagsusuri before it goes up to the PCAB board for final approval for this Oh, okay. license. So the three PCAB board members have already resigned. So we are now waiting for the new PCAB board members na in the past kasi ang rule was or ang one of the requirements was dapat may construction company. Oo. Pero ngayon bawal na po 'yon. So the new PCAB board members should not own a construction company. Oh. Or in Or any manner any ay konektado connection, sa mga oo. construction company. They are not. Yeah, they are not owners of a construction company, but they have a construction background. Let's say engineers. Engineers, Sila. architects, Yes, mga yes. ganon. Those that have experience in the construction business, but they should not and cannot own Okay. a construction company. So paano po yung may existing pickup license? Parang back to zero, parang technically wala muna pag-a-apply po uli, reapply. Hindi naman po. Those that have the PCAB license and wala naman, they're not part of those that are under investigation. Business Continue as lang usual po. po. Yes, kasi Oh. sa totoo lang naman, hindi naman, mas marami pa rin ang legit na construction company as Oho. compared to those that are part of the, flood control and Yeah. all those with the anomalies, yes. Oh, this is annual po, no? Renewal. Tama po ba? Yes, meron. Oo, yeah, depending on the license also. Last question na lang, ma'am. Meron Yes. po ba kayo nakikitang dapat kasuhan sa mga dating bumubuo ng PCAB? Actually, all of those are, lahat na chinecheck, no? But we're working now closely with the ICI and the DPWH. A whole government approach po ang namin dito. Lalo na yung yung konektado para sa isang construction company, hindi ligtas yun. Malamang kasuhan talaga yan, Secretary. Yes. As long as they have, yung meron talaga silang violation, definitely kakasuhan. Alright. Alright. Secretary, maraming Secretary, salamat. salamat Sa po. ulitin, ma'am, ingat kayo palagi. Yes, Thank you po. maraming salamat. Thank you. Si DTI Secretary Maria Cristina Roque ang inyo pong napakinggan. Ito ang Super Balita sa Tanghali Nationwide. Samantala, fully booked na ang biyahe ng mga bus sa ilang terminal sa Cubao, Quezon City. Sa Superlines Terminal, wala nang mabibiling ticket para sa ilang biyahe patungo ng Bicol sa susunod na linggo. Ayon sa dispatcher na si Rolando Pagulayan, mayroon pang mabibiling ticket para sa mga biyahe sa mga petsang October 26 hanggang 29. Pero yung mga biyahe ng October 30 hanggang 31, fully booked na ang lahat ng oras. Nakiusap ang pamahalaan sa mga benepisyaryo ng murang pabahay na huwag itong ibenta. Sinabi ni National Housing Authority General Manager Joe Bentay na kwalipikadong makakuha ng murang pabahay mula sa gobyerno ang poorest of the poor o pinakamahihirap na Pilipino. Gayunman nakakalungkot niya dahil sa kanilang record, marami sa mga benepisyaryo ang nagbebenta ng rights. Nakapanghihinayang niya kung ibebenta ang murang pabahay dahil minsan lang ang ganitong pagkakataon. Pakikinabangan din ito ng mga benepisyaryo sa mahabang panahon o habang sila'y nabubuhay. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Tay na tuloy-tuloy ang pagtatayo ng low at mid-rise housing ng administrasyon. Umabot naman sa may 100,000 mga manggagawa na naapektuhan ng mga bagyong Mirasol, Nando, Opong at Paulo ang napagkalooban ng ayuda ng gobyerno. Sa pamagitan nito ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD, umabot sa 494.7 million pesos ang halaga na naipagkaloob sa mga benepisyaro sa Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Tiwala ang DOLE na makatutulong ang proyekto para sa pagbangon ng mga apektadong mga manggagawa. Nakadagdag magpulong sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa susunod na linggo. Ayon sa White House, mangyayari ang bilateral meeting sa South Korea sa Huwebes. Wala pang inilalabas na detalye hinggil sa magiging laman ng pagpupulong ng dalawang leader.
Inaresto ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 39 na mga individual na sangkot sa pagpapatakbo ng online scam hub sa Malate, Maynila. Kasama sa mga naaresto ang 8